medyo hindi lang tayo prepared sa material natin ngayon kasi eto, actually kaswabe, kadarating lang niya mga 2 days ago. And ang nakakagulat dito, actually sold na nung pinuntahan ko ngayon. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung i-feature natin tong kulay itim, meron pa tayong kulay white dun sa likod. So doon, mas magkakaroon ako ng full details review. And eto naman, quick walk around lang. Huwag kayong umasa na lahat ng features and lahat ng mga detalye maibibigay ko kagad sa ating video kasi hindi ko pa siya inaral and of course bago natin kunan ang isang sasakyan kailangan kahit paano paghandaan natin. Siyempre ayoko rin masayang yung oras nyo. So on this video, ikutan natin ang isang 7th generation na Nissan Patrol and this is the Y63 platform at alam ko marami sa inyo ang naghihintay nito. Ano pa ang inatay natin? Suabe, let's begin. Yes, let's start sa panlabas na anyo ng ating Y63 at nagulat ako dahil sobrang lapad nito. Kung ikukumpara natin of course sa mga Land Cruiser na lagi natin nakikita, ibahin mo ang isang Nissan Patrol. And ayoko pang ibigay kung ano ang pinaka-dimension nito kasi hindi ko pa talaga siya na-review ng todo. Baka mamaya there's some key differences dahil syempre this is the 7th generation platform. This is all new and bago rin ang ating powertrain. So we have the Nissan logo and meron kang double na mga horizontal bar sa ating wide na V-motion grille. Double C-shape ang ating LED DRL. Meron tayong adaptive driving beam dito, low beam and high beam. Sana tama yung pwesto ko. Sometimes kasi nagbabaliktad lang sila. Ang ground clearance, hindi ko patiyak kaswabe, kaya babalikan natin yan. Anyway, powering this Y63, we have the new 3.5 liter and twin turbo. So naka-receive nga pala siya ng 7% increase compared doon sa powertrain niya before. Nasa 425 horsepower ito. Meaning to say, ito ang pinakamalakas na Nissan Patrol ever since 1951 and 25% ang kanyang torque and umaabot ito ng 700 Nm of torque with 6 drive modes of course, yung mga off-road mode nito. Pero I'm pretty sure, hindi mo naman gagamit ito pang off-road. 9-speed automatic transmission tayo. Okay, so pakita ko na lang sa inyo mamaya at ang ganda ng loob nito, napaka-superior. So diretso natin, you have the 22-inch na alloy wheels, bago yung mga functional air vents katulad doon ng mga LED DRL natin. Tapos ang haba niya talaga, ang butsyog niya, ang laki. Kasyang-kasya ang sambayan ng Pilipino dito. So ito ang kanyang design. We have the Patrol badge here. Sa D-pillar natin, you have a high wing spoiler with integration of third brake light. Then, yung LED DRL natin is nakarap siya sa buong likod ng ating tailgate. So, this is the Platinum, I think, top trim level ng ating Patrol. Let's open the tailgate. Hindi ko lang alam kung may hands-free kick sensor dito eh. Saka na natin alamin. Sabing ganon, 30% ang idinagdag nito compared doon sa previous niya na generation. Floor mat na Patrol, tapos pwede natin syempre i-fold down yung mga third row seating natin kasi andito yung mga switches. So ito to lower and lift or suspension sa right and ito naman yung left. Yan. Saka na natin pagpiestahan yan. So dito, ay naku, hindi ko alam to para saan ba to? Oh no, wala akong idea about this. Tapos meron kang, yan, charging outlet. Tingnan ko ako ano ilalim nito. Ay, yun, sa tools, okay. Ang nagustuhan ko sa kanya kaswabe kasi ang ganda ng loob niya. Okay? Ang luxury version nga pala nito is the Infiniti QX80 which is nagkaroon tayo ng full details review. I-check mo na lang kung nandito sa pop-out banner natin para makita mo, okay? Yun yung premium version niya or yung mas bagay siyang tawagin ng luxury version. Diba? Sanay naman na tayo dyan eh. Even yung mga Escalade, Navigator, third row natin, hindi ko muna uupuan yan kasi kung ano lang yung makita natin, yun muna i-discuss ko para hindi mawalang bisa yung pinaka magiging full review natin. So this is your seat, tan
yung pinaka-skin. Dubai specs tayo kaya meron tayong mga monitor system dito. Mas maganda ang condition at quality. Siyempre pag Dubai specs. Dito hindi ko na binuksan kaswabe and this is your floor matting. Maganda, puro mga rubber. Then as we go here sa loob, it's your door panel and sa driver cockpit. Sakay muna tayo. To start the ignition, syempre, pindutin lang natin yan. Ay, hold and key press. Mali yata. Oh no, hindi ko nakuha ang susi. Wait lang. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So once again, this is the key fob. So unlock, yan siya. Naka-overlap yung mga turn markers natin. And let's go in. Sa side mirrors, meron din. Ganda. Oh. Talagang mararamdaman mo ang aura niya na bagong-bago compared doon sa mga facelifted lang na 6th generation. And look at that. The sound quality is very great. We have yung clips, yung sound system natin. Yan. So one full setup siya. Tapos ano ba unahin natin? Yan. So center armrest, we have the patrol na naka-deboss sa ating brushed aluminum. Tapos pag pinindot mo itong gitna, malalim, we have a cool box rear mirror na nagiging digital. Yeah, I love it. And of course, the controls are here. Hindi ko muna papakialaman. Passenger dashboard. Ito yan. Ganda ng leather. Tapos quilted nga pala yung design ng mga seats natin with the side bolsters, which is very dynamic and aggressive. Kasi meron tayong off-road na mga modes dito. So, may eco and sport. So, mudrot, sand, rock. Yan. So, I don't know kung paano pa baguhin yung mga teams natin. Siyempre, may mga intervals yan. Then, this is your infotainment. Yan. Hindi pa natin alam. For sure, ito, application yan. Pero I wanna see the camera and check natin, ha? Once that I go on reverse, yan, para mas madali na lang, reverse. O, di ba? Dipindot lang lahat ng mga gear functionalities natin. So, drive, neutral, reverse, and park. So, reverse, look at that. Yon. So, lahat ng mga angles is here. Left, right, sa harap. Ay, sa likod to. Sa likod to. Okay? Dito naman, for sure, the 360. Then, pwede mong i-zoom. Anyway, that's it. Hindi ko na masyadong i-explore to. So, again, for park. Tapos, ayan, as you can see, meron tayong mga heat and ventilation, mga controls, toggle switches. So, ayan, different modes ng camera natin. Dito pala mapipindot, sorry, medyo madilim. We can lift and lower the suspension. Naka-equip nga pala tayo ng air ride suspension. And what's amazing about every Nissan Patrol, even yung 6th generation na dinrive natin for 1 week.
Siyempre, galing yun sa Nissan Philippines, nagkaroon tayo ng LED out. Yung kinetic body motion na tinatawag, yun yung pinaka-the best na habang nagda-drive ka, kahit anong mga, alam mo na, mga uneven na mga road, tapos mga pavement na mga lubak-lubak, tapos parang ano ka lang, dinuduyan ka lang niya. I hope ito, mas nagkaroon siya ng enhancement and syempre ito, mas powerful. Pinaka-powerful na Nissan Patrol ang available. Hood display, sa next time ko na napapakita. Syempre ang manibela natin na super macho pero minimalist dahil sa kanyang bagong Nissan logo. And some key functionalities, the speedometer, makikita mo kung sino mga hindi naka-seatbelt at pwede mong palayasin pababa. This is your RPM and we have a remaining 40 kilometers. Syempre, yung mga locking diff natin ay nandito. 4 high, 4 low, and auto. So, by the way, magkakaroon na lang tayo ng in-depth review dito para mas maganda kasi ngayon dinaanan lang natin. And yung itim na to, this is sold, pero kung meron kayong indent orders, sabihan nyo lang ako, ilalagay ko yung contact information dyan sa baba kaswabe. Pupunta tayo doon sa kulay white na Patrol. Yun ang i-feature natin sa ibang araw kasi ngayon hapon na, hinabol lang natin to. And yun, luma nga pala itong merch na to, available na ang bago natin na Rico Suave merch. And syempre, pinapasalamatan ko lahat ng mga tumulong sa atin na brands. Follow me on my social media platforms. Pasensya na, mabilis lang ang video natin kaswabe. I'll see you again kaswabe. Babawi tayo. God bless. More power and more performance.